Itong aming pag-kilos ngayon, dapat ito impeach BBM. At patuloy pa rin namin panawagan ngayon ang resign BBM. Okay, ganito ha. Sige, go! Napanood ko lahat ng mga vloggers, social media, mainstream media. Pero hindi nyo napapansin, hindi nyo napapag-aralan bakit mayroong pinapalabas na medical problem si Pangulong Marcos. Wala kayo nababasa eh. Pangalawa, yung pagpirma ng mga gagong senador sa doon sa West Philippines na kinokontra nila yung isang Chinese. Alam niyo ang purpose noon, mga kababayan? Dinadivert ang atensyon. Anong dinadivert ang atensyon? Yung corruption, yung filing of impeachment, maligaw tayo doon, mawala sa isip natin yon. Ang ipinasok nila, mga gago sila, yung sinasabi lang may sakit at saka yung sa West Philippines para yung atensyon natin doon tayo nakapokus. Pero yung katotohanan na nakawan sa Kongreso, nakawan sa Senado, nakawan sa gobyerno, parang nawawala. Hindi nyo ba napapansin yun? Master of deception ang administrasyon. Magaling sa mag-divert ng atensyon ng Pilipino. Huwag niyong kalimutan lagi kung ano mang ipinapalabas ng Malacanang, lalo na si Palengkera. Pag nagsalita si Palengkera, walang katotohanan yon, kademonyuhan yon. Ay, demonyo, babae yun eh, demonya. Demonyeta. Okay. Pag si Demonyeta nagsalita, hindi ka panipaniwala yung mga kababayan. Hindi ka panipaniwala. Lahat ng lumalabas sa bibig niya, out of 100%, 10% lang ang tama doon. 90% ay kasinungalingan, mga kababayan. Dinadivert ang atensyon natin sa sakit ni Bongbong Marcos para lang mawala yung pinag-uusapan sa impeachment, tapos yung mga charges sa kanya, yung mga corruption, blood control, nililigaw niya tao. Ano masakit? Sabihin natin may sakit siya. Sabihin natin may sakit. Pero bakit sila nagpapakontroversial? Hindi nyo ba napansin? Sila nagpapalaki, hindi tayo. Pwede naman tahimik na yun eh. Pero sila nag-i-issue noon para doon tayo ma-focus. Kasi yung sakit na yun, kaya nga, minsan sinasabi nila, pinapanalangin mamatay. Wala ko na lang. Pinagalitan ako ng asawa ko na wag mo na ipanalangin na mamatay si Marcos. Tapos na daw ang programa natin. So, ulitin ko, yung mga issue, pag naglabas ng issue, ang Malacanang, mayroong mga pasabog ang kalaban niya para ma-divert ang attention. Yun lang, maraming salamat mga kababayan. Huwag kayo magkapapaniwala pag maggaling ang issue sa Malacanang. Okay, salamat. Mas maunlad daw ngayon ang Pilipinas. Mas maunlad ang kaban ni BBM kaysa sa ordinaryong Pilipino. Yung mayaman ang mga politiko habang ang mga ordinaryong Pilipino patuloy na naghihirap dahil sa hakayupan na ginagawa ni Marcos sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya sa mga vlogger dyan ni BBM, Boss, sir, attorney, reaction mo sa naging reaction ni Tito Soto sa naging desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni VP Inday? si Soto, alam nyo, si Soto, mayroong law firm yan. Tota Soto Law Firm and Vulcanizing Shop. Kaya intindihin ninyo, kasi nga, napakatalinong abogado yan. Sa tagal-tagal niya na sa Senado, tumanda na siya sa Senado, paurong ng paurong ang utak niya kasi nga, Tota Soto, bobo sa Senado. Oh! Anong reaction mo ngayon, sir, sa dami ng sumama ngayon sa Kaaraban? Napaka-overwhelmed kasi marami palang tao ang may ayaw na sa korupsyon. Marami ng taong nagkakaisa na gusto nila wakasan na ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. So we're very thankful with that. Hanggang sa muli, magsama-sama tayo ipakita ang pagkakaisa, wakasan ang korupsyon sa pamamagitan ng pagkakaisa ng ordinaryong Pilipino. Sir, sana lang, baka may mensahe kay VP Inday. VP Inday, makita naman natin, VP Inday, we love you, we support you, yan, nasa likod mo lang kami. Ano mang laban mo ay laban naming mga ordinaryong Pilipino. Mahal ka namin. Siyempre, hindi natin kakalimutan si Tatay Digong.
Tatay Digong, magpagaling ka, ilalaban natin to hanggang dulo, makakauwi kang buhay para sa mga Pilipino. Maraming nagdasal sa iyo. Thank you, sir. Ulitin mo. Hindi na makatae. Kaya ang panawagan natin, Marcos, panagutin, paalisin, Marcos, panagutin, Bongbong. Magkaroon ka ng hiya bago ka tanggalan ng buhay. Ha? Gumawa ka na ng mabuti para sa bayan. BBM, binoto kita. Leader mo ako, volunteer leader. Ha? Ako ngayon nandito sa kalsada, naghirap. Kasi marami akong leader kasama ko, tagasunod na pinapanalo ka namin. So ito lang pala ang dulot ng paghihirap namin sa'yo. So ang panawagan namin ngayon, dahil kami nagboto sa'yo, bumaba ka na. Magkaroon ka ng kahiyan sa bawat leader na nagboto sa'yo at mga minden. Ha? Okay, mga Pilipinong walang kwenta, you're not a Filipino. Kung wala kayong tamang ginawa sa bansa. Okay, thank you. Salamat. Salamat, sir. Salamat. Ayun. Sir Mike, ito pong ating ginawang motorcade caravan, ano pong nais nating iparating na mensahe sa publiko at sa mga public officials kung nakapwesto ngayon? Well, una sa lahat, tuminto kami dito sa Batasan dahil dito yung huling pagkakataon na ginawa namin para doon sa filing ng impeachment case. Nakita niyo naman, kasama ko doon, hindi tinanggap yung aming impeachment case. At ngayon, hindi namin alam at mukhang moro-moro na yung magiging proseso na gagawin nila. Pag-iisipan pa rin namin naman yung naging desisyon ng Korte Suprema para pinal na magkaroon kami ng pangit kung anong gagawin namin. Itong aming pag-kilos ngayon, dapat ito impeach BBM. At patuloy pa rin namin panawagan ngayon ang resign BBM. Nakikita namin na hindi na maganda ang palakad sa ating bansa, masyado nang bumagsak ang ating ekonomiya, masyadong ginarapal ang ating pondo sa korupsyon, at patuloy yung hinaing ng taong bayan na naghihirap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At saka I'd like to bring in this demand. No? Alam naman natin si Marcos may sakit. And yung tuberculosis is a very serious disease. Under the Constitution, Article 12 ng executive power, the President is obligated to tell the people his condition. No? Being a serious sickness, he should inform the public of his present state of health. And under that same provision, the Chief of Staff, the Head of the Cabinet for Security and for Foreign Relations are also obligated to see to it that they will be able to check on the health of the President. Kasi there are rumors that baka nagkaroon siya ng apart from yung sinasabi nilang tuberculosis, baka mayroon siyang colon cancer. Mayroong mga iba-ibang sinasabi. So para mabasbasan ang taong bayan kung ano talagang real state of health of Marcos Jr., dapat he should follow the Constitution and expose and tell the people his real conditions at the moment. Tama